What up mga tol? So for today's vlog, pag-uusapan natin ang Rider FI. So may nagtanong sa akin kung phase out na or discontinued na ang Rider FI. No. Sad to say mga tol, the answer is yes. Хочу шоколад, блин. Задумала, блин. Мне нужен шоколад. Мне нужен шоколад. Kumpirmado na nga, phase out na or discontinued na ang Rider FI. So bakit nga ba? Dahil na rin siguro mayroon ng bagong model, ang Blade and Pro Edition. Parang yung sa Rider Carb. Isipin nyo na lang, ang unang lumabas is yung first and second gen. Then paglabas ng new breed, diniscontinue na ni Suzuki ang paggawa ng first and second gen. Same sa Reborn. Nung lumabas na ang Reborn, diniscontinue na rin ni Suzuki ang paggawa ng new breed. Para sa akin, ganun din ang ginawa nila sa Rider FI. Nung lumabas na nga ang Rider Blade and Pro, doon na nila diniscontinue ang paggawa ng Rider FI. Tumagal lang ilang taon ang Rider FI. Magmula 2017 hanggang 2025. Maraming tao ang naiinip na dahil mula 2017 hanggang 2025 colors lang ang nabago. Noong November 2025 nilabas na nga ang Rider Blade at Rider Pro. Maraming taon ang lumipas kaya pala hindi ina-update ni Suzuki ang Rider FI dahil nakikinig lamang sila sa mga gusto natin mangyari sa susunod na Rider. Maraming tao nga ang pumuna sa Rider FI kesyo mabilis daw ang Rider pero napag-iwanan naman sa mga bagong features gaya ng ABS or advanced braking system. Mahina rin daw ang headlight nito. Kinumpara pa ito sa mga bagong motor na merong charging port. Little do they know na tahimik lang ang Suzuki at pinapakinggan ang mga komento nila sa Rider FI. Sa bagong Rider nga lumabas na ang mga bagong features na gusto nilang ilagay doon sa lumang Rider FI. Mas pinalinaw ni Suzuki ang headlight ng bagong Rider kaya ganyan ang forma ng headlight ng Rider Pro. Meron na rin yung ABS gaya ng gusto nila. Nilagyan na rin nila yan ng charging port at iba pang mga features na bago sa atin. Pero nung lumabas na ang bagong Rider 150, maraming hindi nagustuhan ang forma nito. Ang gusto naman nila ngayon ay yung Rider FI. Siyempre para maibenta ng maayos ang Rider Pro and Blade, kinailangan nila lang alisin sa motorcycle scene ang Rider FI. Para nga naman wala ng competition sa Rider FI old and new model, ang pagpipilian na lang nila ay ang Rider Blade at ang Rider Pro. At siyempre tataas ang value ng Rider FI. Gaya nga ng sabi ni Kapwa, ang value ng lumang RFI ay tataas. Yung second hand, mas magmamahal. Yung bago, maybe mas magmamahal din. So, swerte nung iba na nakakuha pa ng lumang Raider FI kung yun talaga ang bet nila. So, i-expect nyo na medyo mahihirapan na kayo sa paghahanap ng lumang RFI. Tawagan nyo na lahat ng pwede nyo tawagan. Tingnan natin kung makakuha pa rin kayo. Kung gustong gusto nyo talaga yung lumang RFI. Ito guys, sa totoo lang, mas maporma naman talaga yung lumang RFI kumpara dun sa bagong RFI. Hindi natin maikakailayan, kahit sino alam yan. Maybe kahit si Suzuki alam din yan. Pero alam nyo tayong mga Pinoy, ganun lang din tayo. Pag bagong labas yung unit, reklamo. Lumabas ang new breed, reklamo. Ba't ganyan yung forma? Lumabas ang RFI, reklamo. Ba't ganyan yung forma? Mas pogi pa yung Reborn. Tapos eventually, mas maporma na ang RFI. Diba? Maybe makikita natin soon na, forma din pala ang Blade tsaka ang Pro. tama nga naman mga tol. Karamihan kasi sa atin bumabase lang sa itsura at forma ng motor. Di natin napapansin na mas safe and better yung bagong Rider. Kasi when it comes to driving, lalo sa highway, safety first palagi. Pero nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung anong model ang kukunin nyo. Kung ako ang papipiliin sa dalawa, mas pipiliin ko yung Rider Pro compare sa Rider FI. Dahil sa safety features nito na wala sa Rider FI. Pero syempre, proud ako sa motor ko na si Dos dahil isa ako sa nagkaroon ng Rider. Isipin nyo na lang, maraming tao ang nangangarap magka-Rider pero isa tayo sa nagkaroon. Uy, sana all. Kaya nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung anong pipiliin nyo. Pero kung alin man dyan ang piliin nyo, huwag nyo kakalimutan, drive responsibly. So hanggang dito na lang mga tol, salamat sa panonood. Kung nagustuhan mong video na to, don't forget to subscribe para matulungan mo rin akong maabot ang 2K subscriber. Thanks for watching!